Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Jeline. Dear Kathy G. Ako nga pala si Jeline, 30 years old mula Northern Samar. Kami, ang asawa kong si William, ay avid listener mo. Kaya nang marinig ko na tungkol sa pag-ibig ang mga kwento nyo ngayong buwan, naisip kong panahon na siguro para ibahagi ko rin ang love story naming dalawa. Kathy, nagsimula ang lahat sa isang bagay na hindi ko akalaing magiging totoo. Sa isang dating app. 22 taong gulang pa lang ako noon. Bata, medyo inosente, at aminado akong medyo naghahanap ng kilig. Sa totoo lang, hindi ko naman sineryoso ang pagda-download ko ng app. Para lang may makausap, pampalipas oras. Hanggang sa may isang nag-message sa akin, isang Australian. Sa dami na nag-try na kumausap sa akin, siya lang ang nagtagal. Siya lang ang consistent. Araw-araw may good morning, good night. May paalala kung kumain na ba ako. May tanong kung kamusta ang family ko. Nung una, hindi ko siya sineryoso, Kathy. Iniisip ko, foreigner to. Sigurado bored lang. Pero iba siya sa lahat. Isang araw, diretsahan niyang sinabi sa akin na I want you to be my girlfriend and I want to marry you. Natigilan ako, Kathy. Sino ba naman ako para seryosohin na isang gwapo at mayamang Australian? Naisip ko pa noon, baka niloloko lang ako. Pero hinayaan ko siyang makilala ko. Hanggang sa nag-video call na kami at doon mas nakita ko ang sincerity niya. Hindi lang siya gwapo. May kabaitan sa kanyang mga mata, Kathy. Pero aminado akong nagdududa ko. Natakot ako dahil ang layo niya. Ibang kultura, ibang mundo. Iniisip ko, paano kung hindi totoo? Paano kung isang araw mawala na lang siya or baka may masamang balak sa akin? Pero sa kabila ng lahat ng pagdududa ko, sinagot ko pa rin siya, Kathy. Sa edad kong 22 noon, proud pa ako na may boyfriend akong foreigner or AFAM. Ipinakilala ko siya sa mga magulang ko, Kathy. Mas lalo nilang siyang nagustuhan dahil bukod sa mabait, tumutulong din siya. Nagpapadala siya ng pera every week para makatulong sa akin at sa family ko, Kathy. Pero dito ako nagkamali. Kahit ramdam ko ang pagmamahal niya, nagawa ko pa rin makipag-usap sa ibang lalaki. May mga ka-chat, may mga ka-date, at iniisip ko kasi malayo naman siya. Hindi niya malalaman, kaya kampante ako at akala ko kontrolado ko ang lahat. Hanggang isang araw, sinurpresa niya ako, Kathy. Dumating siya sa bahay namin dito sa Pilipinas at walang pasabi-sabi. Hawak ang maliit na bouquet ng bulaklak at ramdam ko yung kaba sa kanyang dibdib. Pero may ngiti pa rin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon, Kathy. Halo-halong saya at takot. Kinagabihan habang tulog ako, may mga tumawag sa phone ko at nakita yon ni William na baby ang nakapangalan. Kinaumagahan, tahimik lang siya at tinanong niya ako kung siya lang daw ba talaga. Hindi siya galit. Mas masakit pa pala, Kathy, kasi nagmamakaawa siya. Sinabi niya sa akin na please lang, siya na lang daw ang mahalin ko. Umiiyak siya, Kathy, nung sinabi niya yun sa akin at doon ako natauhan. Isang lalaki na mula Australia, pumunta ng Northern Samar para lang makita ako. Isang lalaking handa magpatawad kahit nasaktan ko siya. Isang lalaking hindi sumuko kahit may dahilan siyang iwan ako. Umiyak ako noon, Kathy. Humingi ako ng tawad sa kanya. At sa unang pagkakataon, minahal ko siya. Hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kung hindi dahil sa kung sino siya. Pagbalik niya ng Australia, inayos ko ang sarili ko.
Tinapos ko ang lahat ng communication sa ibang lalaki at pinatunayan ko sa kanya na kaya kong magbago. Ilang taon ang lumipas, Kathy, bumalik siya ng Pilipinas, hindi na bilang boyfriend kundi bilang lalaking handang magpakasal. Sa simpleng seremonya sa harap ng pamilya ko, sinabi ko ang yes ng buong puso. Ngayon, Kathy, 8 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa dito sa Australia. Meron na kaming 2 anak na siyang pinakamalaking biyaya sa buhay namin. Tuwing tinitignan ko sila, naiisip ko, paano kung hindi ako pinatawad ni William noon? Paano kung pinili niyang sumuko? Kathy, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig hindi lang kilig, hindi lang video call at sweet messages. Ang tunay na pag-ibig ay pagpapatawad, pagpili araw-araw at pagbabago. Ngayon ako na ang mas clingy sa kanya, Kathy. Ako na ang mas takot na mawala siya. Pero hindi na dahil sa insecurities, kundi dahil alam kong bihira ang lalaking tulad niya. At ngayon, hawak ko na ang future kasama siya. Kasama ang mga anak namin at kasama ang pangakong hindi ko nasisirain ng tiwalang minsang winasa ko. Kathy, kung may isang bagay man akong gustong iwan sa mga nakikinig, kapag may taong handang lumaban para sa'yo, huwag mong sayangin. Dahil ang tunay na pag-ibig kapag dumating, hindi na yan ilusyon. Isa yung biyayang dapat alagaan. Maraming salamat, Kathy. At higit sa lahat, salamat, William. Salamat sa pagmamahal na pinili mo pa ring ibigay kahit hindi ako perpekto. Isang masayang Feb-ibig sa inyong lahat, Kathy. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagmamahal, Jillian. Love Me, Kathy G.